Una po sa ating mga balita, pumalo na sa higit 10,000 mga deboto ang nasa Quirino Grandstand para sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno. At sa kabila ng dami na yan, nananatili pa rin ang organisadong pila sa harap na rin ng pagpapatupad ng bagong sistema. Ang update sa sitwasyon doon, alamin natin sa sentro ng balita ni Vel Custodio Live. Angelique, matyaga pa ring nakapila ang mga deboto para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. At kahit nga may pagbabago sa ruta ngayong pista ng Jesus Nazareno kumpara last year na kung saan ang exit point nila ay sa Katigbak Drive, ngayong taon ang exit na ay sa Calao Extension ay wala namang nangyaring kalituhan sa ating mga deboto dahil bukod sa may mga signages na exit ay matyagaring nag-a-assist ang mga marshals dito. Mula Bulacan, nagtungo ang senior citizen na si Antonia sa Quirino Grandstand para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Dahil sa mga himalang nagawa sa akin ng Poong Nazareno. Sa kabuhayan, dati nagtitinda ako sa kalsada. Ngayon po ay sa bahay kahit papano. Kahit palit lang ang kita ko, nakakaraos kami. Napapaaral ko yung aking anak at saka sa pagkain. Si Edrilyn, alas 7 pa lang kagabi, pumila na sa pahalik. Matapos ang 15 oras sa pagtsatsaga sa pila, naipahit na niya ang kanyang panyo sa krusang imahe ng Poong Nazareno. Usually, lahat naman ng hinihiling ko natutupad. At lalo na nung may problema kami mag-asawa, sa kanya ko nilapit. Lahat yun, dininig niya. Kaya, nung sinama ko ng kapitbahay ko, siguro nga, siya yung laging sagot sa mga problema ko. Pero every Friday, nagsisimba naman ako sa kanya. Pero malaking kaluwagan kapag lumalapit ka sa kanya. Lahat ng hilingin, lahat ng problema mo, natutupad. Ang ilan sa mga deboto, kahit pahirap ng maglakad at naka-wheelchair, pumila pa rin sa pahalik. Inalalayan naman sila ng marshals at mga kawani ng Philippine National Police. Organisado rin ang daloy ng pila sa Quirino Grandstand. Okay po yung security preparations natin. Naka full blast na po tayo. Naka 60% deployment na tayo sa ating itinalagang mga kapulisan natin na madi-deploy. Full deployment po tayo mamayang hapon. Magkakaroon po tayo ng full deployment na. Ilang mga debotong pulis din ang sasali sa prosesyon bukas. Ni-request sila na kung pwede silang sumali, di pinayagan natin. On the one condition na tumulong sila sa kaayusan, the flow ng procession, it's maayos. Yung mga pulis po na sasali po sa procession bukas ay nakapaa po sila. Hindi po tayo papayag na may sapatos or nakatsinela sila. Kung ano po yung ginagawa ng mga deboto na kasali sa procession, dapat yun po ang gawin nila. Dinidiscourage din ang mga pulis na magdala ng armas, maliban na lamang sa tactical units, kagaya ng Special Action Forces at SWAT. Angelique, as of 10 a.m. ay umabot na sa 12,000 ang crowd estimate dito sa Quirino Grandstand. May mga naka-standby naman na first aid station at hindi rin bababa sa 3 ang ambulansya. As of 12 a.m. naman o 12 p.m. ay meron ng 17 na dinala sa first aid station para i-check lamang ang BP. Pero 2 senior citizen ang inirekomenda na para sa karagdagang lunas mula sa DOH. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Vel, gaano kahaba na kaya ang pila? Let's say, ngayon ka lamang pupunta dyan, mga ilang oras kailangan pumila bago makarating sa Poong Jesus Nazareno? Actually, Angelique, kung nasa regular lane ka, ay maaaring umabot ng hindi bababa sa 15 hours yung pila sa kahabaan ng Calao Extension. Pero kung nasa special lane ka naman, ito yung mga senior citizen at yung may mga kapansanan, ay hindi naman bababa sa mga 7 oras yung pila nila. Angelique? Alright, kailangan magbaon ng pasensya. Maraming salamat, Vel Custodio.